Nagluto pala kami ngayon ng atay ng manok. Ito yung ulam na ni-request ni nanay kagabi pa na lulutuin. Wala nga yung halong balon-balunan. Mas masarap sana kung meron. Paano? Diyan lang naman tayo bumili sa labasan dyan sa may talipapa. Pero okay na rin yan. At least meron tayong ulam ngayong araw. At medyo late na nga kami nakapagluto ng aming almusal. Gawa ng inuna pa ang pagtatambay sa labas. Pero syempre mas inuna namin yung pagkain ng aming little boy. Kumain na yan siya guys. Kami na lang ni nanay ang wala pa ring almusal. Mga magti 10 o'clock na nga yan nung nakapag-almusal kami ni nanay ngayon. Kaya sabi ko kay nanay, sabay na lang kaming kumain kasi madalas hindi talaga yan siya kumakain ng maaga. Ang kinakain niya lang sa almusal is yung tinapay. Pero dahil nga magti 10 o'clock na, yan na, nagsabay na kami at kumain na rin siya. Dahil nga sobrang nakakapagod rin talaga pag yung trabaho ka ng trabaho tapos walang laman yung tiyan mo, ay talaga naman yung iniisip mo, masakit ang ulo mo, hindi mo alam, gutom lang pala, di ba? At ibang-iba rin talaga pag nakakain ka ng kanin. Iba yung lakas na naibibigay sa atin sa ating katawan ng rice. Kaya ayan, kumain na rin si nanay kasi guys ngayon marami tayong gagawin. Ganito talaga pagka weekend. Kasi nga yung mga gawain na hindi natin nagagawa pagka may pasok, ngayon pag weekend natin nagagawa kasi nga guys, palagi tayong naghahabol ng oras. Sobrang bilis talaga ngayon ng oras, ng araw. Mamalaya natin, Pasko na naman. Naku po, talagang nagmamadali. Akala mo nahabol ang ating panahon. Tignan nyo nga itong si nanay. Talagang paborito niya yan yung ulam na atay ng manok kasi nga medyo malambot siya at marami ang kanyang nakakain pagka yan yung inuulam. Pero nga kanina guys, nung lulutuin, sabi niya manonood mo na raw siya sa YouTube kung paano lutuin. Ito yung atay ng manok kasi lagi siyang kumakain yan pero hindi naman siya marunong kung paano lutuin. Abay, talaga naman. Kaya nung pagkatapos niyang panuorin, tinulungan ko na rin siya guys sa pagluluto. Kaya sabi ko sa kanya, panuorin niya na lang kung paano lutuin. Napakasimple lang naman, parang gisa-gisa lang rin siya. Sa totoo lang, kahit na weekend, maaga pa rin talaga kaming gumigising. Nakasanayan na namin ni nanay yung ganitong routine, yung maagang gigising, maglilinis ng bahay, and magluluto. Pagka ganitong oras na kasi, parang nakakapagod na magkikilos-kilos. Lalo pa yung mga trabaho, yung gawaing bahay guys, dapat talaga maaga tayo nakakapagkilos, di ba? Ngayon, papakita natin sa kanya yung ating challenge sa pagluto ng atay na manok. Hindi ako magkaroon sa bahay Okay. Sige, okay na. Parang maingay yung ating kapaligiran. Ay lang. Ano? Ikaw hindi ka talaga mag-akyat ha? Gulo niya talaga. Oo, doon pa sa mag-akyat Saan? Anong kukunin? Gosh. My gosh, talaga kayong dalawa. O, next. Next time. Ulog natin. Hindi talaga mapigilan ang kakulitan ng aming little boy. Gusto nga umakyat kung anong gagawin ni nanay, gagawin niya rin. Yung tipong pagkatalikod ni nanay sa kanya guys, gagawin. Kaya sobrang nakakatakot. Lalo pa pag ganyan, marunong na maghila-hila ng mga upuan. Ito guys, ang pagpasarap sa atin na dubong apay. Wow! Dami na naman ako nito makain guys. O sige na, ilagay mo. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Wala nakabili ng ano Hindi tayo nakabili ng... Suka? Sarap. Yummy! Kami na. Ano, okay na? Oo, matamit-tamit na. Tamit. Kunting kulok pa kayo, huwag ka pila pa.